Alam mo, yan ang maganda sa ating sistema. Kapag merong malayang pananalita, lahat yan po pwedeng makapasok sa malayang merkado ng ideya. Pero tayo po'y hinugis ng Panginoon sa kanyang imahe. Binigyan ng pag-iisip para malaman kung anong katotohanan, anong kasinungalingan. So magbayad pa kayo na magbayad dyan ng kasinungalingan, hindi naman po yan tinatanggap ng bayan. Bakit magsisinungaling ang Inday Sara Duterte? Siya naman talaga ay 32 million ng kanyang mandato galing sa taong bayan. Bakit magsisinungaling si Inday Sara Duterte? Samantalang wala man siya masyadong PR-PR dyan, walang mga gimmick, wala siyang PR manager, kinikilala siya sa halos 2 taon na mula siya nanungkulang bilang DepEd Secretary na pinaka-epektibong miyembro ng gabinete at siya pa rin ang pinakamataas ang approval at trust rating sa lahat ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Ang kinakailangan gawin ng mga masasama at mga maiitim na mga puwersa ay pukulin nga itong si Inday Sara dahil sa mulat-mula ang kanilang intensyon ay talagang tanggalin si Inday Sara dahil siya ang pinakamalaking balakid sa kanilang ambisyon na makuha ang pinakamataas na pwesto sa ating bayan. Pero habang sinisiraan nila si Inday Sara na napakaaga pa, lalong nagkakaroon ng disgusto ang taong bayan sa kanila. Kasi nga, unang-una, dahil napakaaga pa, alam nila na itong mga taong to ay mapagsamantala mga ano tawag doon? Gahanid ba yun? Ganid sa kapangyarihan na hindi makaantay ng tamang panahon. Samantalang kakabigay pa lang ng taong bayan ng mandato kay Inday Sara ng 2 taon, abay, sila ay nais nang maluklok sa pinakamataas na pwesto ng ating bayan, kundi sa pamamagitan ng eleksyon, sa pamamagitan ng charter change. Ang aking teorya, habang binabato nila ng putik ang mga Duterte, pati si Pastor Kibuloy, lalo namang lumalakas ang pagtiwala ng taong bayan dahil alam ng mga Pilipino, pag pinupukol, merong dahilan. At kung lahat naman po yan ay talagang katotohanan, bakit hindi yan lumabas noong panahon ng eleksyon? Kung saan talaga naman dyan linalabas ang lahat ng putik. Bakit ngayon pa lamang? Yan ang sagutin. So gumasos kayo ng gumasos dyan, pinayayaman nyo lang ang YouTube, pinayayaman nyo lang ang Facebook, pero ang taong bayan, naku po, alam nyo naman ng Pilipino, napakadami ng pinagdaanan kasama ang 20 anyos ng martial law ng Marcos Sr., hindi nyo na po mabobola, hindi nyo na po malilinlang at maloloko.